Ang mahiwagang parol. Sa isang liblib at masaganang baryo, may isang batang may mataas na pangarap na nagngangalang si Lino. Siya ay mabait, masipag, at araw-araw ay tumutulong sa kanyang ina sa kanilang munting taniman. Tahimik ngunit masaya ang kanilang pamumuhay. Hanggang isang araw, dumating ang isang napakalakas na unos. Isang napakalakas na bagyo, ang bagyong Uwan. Nasira ang kanilang tirahan kasama ang kanilang mga pananim at halos wala nang natira sa kanila. Halos nawala ng pag-asa si Lino. "Paano na tayo, inay?" bulong niya habang yakap ang kanyang ina. Ngunit isang umaga, habang naglalakad si Lino sa lugar na sinalanta, may napansin siyang isang parol na nakasabit sa sanga ng isang natumba, ngunit buhay pang puno. Marahil ay natangay ito ng isang napakalakas na hangin. Kakaiba ang liwanag nito, mainit, kumikislap at tila humihinga. Kinuha ito ni Lino at dinala pa uwi sa kanilang pansamantalang tirahan. Kinabukasan, nagulat sila. May pagkain sa kanilang hapagkainan. Hindi sobra, ngunit sapat para sa kanilang mag-ina. Araw-araw, sapat na pagkain ang lumilitaw. At dahil dito, nakabangon sila ng unti-unti. Ngunit si Lino, sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagkasira ng kanilang bahay, at sa kabila ng pangarap na tila naglaho sa unos, ay mas pinili pa rin mamahagi. Ang iba ay nagtataka, "Lino, bakit mo ibinibigay ang biyayang ibinigay sa inyo?" Nguminti si Lino at sinabing, "Mas masarap po mamuhay kapag laging namamahagi." At doon, habang mas nagbabahagi si Lino, mas tumarami ang biyayang ibinibigay ng mahiwagang parol. Para bang nakikita ng parol ang kabutihan ng bata at mas lalo siyang pinagpapala. Dumating ang bisperas ng Pasko. Wala mang magarbong handaan, wala mang malaki o mamahaling regalo, pero ang buong baryo ay sama-samang nakaupo sa isang mahabang mesa na puno ng pagkaing ipinamahagi ni Lino, bunsod ng parol. May tawanan, may kwentuhan, at may liwanag ng pag-asa sa gitna ng dilim. At sa mismong hating gabi, biglang kumislap ng napakaliwanag ang parol, parang tala na bumaba mula sa langit at unti-unting naglahong parang usok. Sa ibabaw nito ay may naiwan na maliit na sulat. Sa gitna ng unos, ang taong marunong magmahal at magbigay ang magiging liwanag ng Pasko. Simula noon, kilala si Lino bilang batang ang kabutihan ang nagligtas at muling nagbigay sigla sa kanilang baryo. At para kay Lino, ang aral ay malinaw. Ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng ating tinatanggap, kundi sa kabutihang handa nating ibahagi sa iba. Kahit gaano man kahirap ang nararanasan, ipinakita ni Lino na ang pusong mapagbigay ay laging pinagbubukalan ng liwanag at pag-asa. Kapag natutunan nating tumulong, magbahagi at magpasaya ng kapwa, mas lalo tayong pinagpapala sapagkat ang kabutihan ay laging bumabalik ng higit pa sa ating inaasahan.